Glory to God, ngayong oras na ito po ay gusto ko pong i-explain na ang kaligtasan po ng tao ngayon sa grace period ay hindi po sa pamamagitan po ng ating gawa. Kasi sabi po dito sa Titus chapter 3 verse 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. So hindi po talaga sa ating nagawa, kundi sa pamamagitan po ng awa ng Diyos, naligtas po tayo sa pamamagitan po ng pananampalataya sa ginawa ni Kristo Jesus doon sa cross. At pag ikaw po ay may pananampalataya doon kay Kristo, ang sabi niya ay na-regenerate na po yung Holy Spirit, na-renew po yung Holy Spirit sa tao. Kasi ang sabi nga doon ay spiritual death po tayo, kaya kailangan po ma-born again yung spirit sa katawan ng tao. Kaya pagkatapos po nating manampalataya ay magkakaroon po ng regeneration by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So yun nga, ma-renew, ma-regenerate po yung Holy Spirit sa katawan natin kapag tayo po ay mananampalataya doon sa ginawa ni Kristo Jesus doon sa cross. Sa verse 6, which He had shed on us abundantly through Jesus Christ our Lord. So sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus, na-regenerate po yung Holy Spirit sa atin. Siya po ang dahilan, siya po ang rason kaya tayo na-regenerate. So except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Pag na-regenerate na po yung katawan natin, ay makakasigurado na po tayo doon sa kaligtasan dahil po kay Kristo Jesus. Sa verse 7, that being justified by grace, so justified po tayo by grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. So tayo po ay ginawa na tagapagmana ng eternal life. So klarong-klaro po na not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us. Pero dito sa verse 8 sabi niya, this is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. So ang dapat palang gawin ng isang taong may eternal life na ligtas na sa pamamagitan po ng grace ay dapat i-maintain. Dapat sabi niya dito na be careful to maintain good works. So yun po ang sinasabi ng Panginoon, na i-maintain mo yung good works mo, kasi doon makikita at mag-glorify ang Panginoon kung gagawa ka ng mabuti dahil sa ikaw ay na-regenerate na yung Holy Spirit. So yung Holy Spirit pa rin ang dahilan kung bakit ka gumagawa ng mabuti. Yung Holy Spirit na nasa sayo, yun po ang nag-guide, nagsasabi, nagagawa ka ng good works para sa ikakapuri ng Diyos na nagligtas sa iyo. So yun po, hindi po dahil sa ginawa mo naligtas, kundi dahil sa ginawa ni Kristo Jesus. Pero kailangan mong gumawa para mag-glorify yung Diyos sa ginagawa mong mabuti. Yun po ang purpose noon. Hindi na niligtas ka dahil sa iyong mabuting gawa. So hindi ang Panginoon ang nag-glorify, kundi yung taong gumagawa
para sa kanyang kaligtasan. Tama-tama po yun doon sa sabi ng Ephesians chapter 2 na, for by grace are you saved, not of works, lest any man should boast. So mag-glorify yung tao, hindi ang Diyos, kung ang kaligtasan ay sa gawa nakabase. So dito sa verse na ito, papatunayan talaga natin na hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng ating gawa, at hindi kaya tayong iligtas ng ating gawa, kundi maliligtas lamang tayo sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo Jesus doon sa cross. Siya ang nagpakahirap, namatay, nailibing at nabuhay muli sa ika-3 araw para sa atin. Ang gagawin lamang ng tao ay magsisi, magpikit sa kanyang mga mata, tumawag sa Panginoon at sabihin niya ito na, Lord, ako po ay makasalanan, humihingi po ako ng kapatawaran sa inyo, at ako po ay nanampalataya na si Kristo lamang ang makapagligtas sa akin sa pamamagitan ng kanyang ginawa doon sa cross. Namatay siya para sa akin, nailibing at nabuhay muli sa ika-3 araw. Panginoon, tulungan mo po ako na makagawa ako ng mabuti para sa iyong kapurihan. Amen. So yun po lamang ang gagawin ng tao para siya ay magkakaroon ng hope of eternal life. To God be the glory.